Kahapon, nag-file sila ng impeachment laban kay PBBM. Ang tanong natin dito, itong mga ginagawa nila ngayon, para saan ba? Para ba ito sa sambayan ng Pilipino? Para ba ito sa ikabubuti ng bawat Pilipino? Para ba ito sa ikakaunlad ng bansang Pilipinas? Kasi sa nakikita natin, dahil sa patuloy nilang paninira, patuloy nilang sirain ang gobyerno ni PBBM dahil gusto nila mapatalsik si PBBM. Para saan ba ang ginagawa nyo? Para kanino ba yan? Kasi nahahalata namin na mukhang itong mga ginagawa nyo ngayon ay pang sariling interest nyo lamang. Okay, magandang araw sa atin lahat at syempre especially sa mga kababayan natin nandyan sa ibang bansa, no? So ito, marami nagpapakalat na weak leader daw si PBBM. So, gaano ba katotoo yung sinasabi nilang weak leader si PBBM? So, ano po ito? Etong mga tao na to ay ibig sabihin, nagbakasyon lang po sila. Hindi po sila nakakulong ayon sa pananaw ng mga anti-Marcos, di ba? So, eto kasi yan, no? Sabi nyo, walang nahuling malaking isda. So, eto mga ordinaryong Pilipino lang pala to, no? Hindi kilala. Ayan tayo naglulukuhan tayo. No, kasi pilit nyo kahit alam nyo ang katotohanan, pilit nyo tinatakpan, pilit nyo nililin lang yung sambayan ng Pilipino na mapaniwala sa mga ginagawa nyo. So, wag po tayo maglokohan. Ito, ayan po sila ang patunay. No? So, sabi ni, kung napanood nyo, anong sabi ni Attorney Panelo? Di ba? Nakakagulat, no? Huwag niyong basta-bastahin itong admin ngayon dahil napakulong niya ang mga kilalang tao na katulad na lang ni Pastor Kibuloy, ang may-ari ng Sanlibutan, ha? So mahirap ang kalaban ang may-ari ng Sanlibutan. Ano ngayon ang nangyari? Nandun, nagbakasyon sa kulungan. So ang pangalawa, ang tatay ng Pilipinas na kinikilala nyo. No? So anong nangyari? Nandun, nagbakasyon sa ibang bansa. So sabi pa ninyo, kidnap. No? Ang pagkakaalam ko kapag kidnap ay walang itinatago, no? Hindi ito basta-basta ginagawa, kundi biglaan to, no? Kumbaga dinadampot biglaan. Yung sa kanya mukhang hindi naman kidnap kasi nandun, maraming nakakita, maraming tao. Tapos ang kidnap, hindi katulad nung nangyari sa kanya na may mga camera pa, di ba? Meron pang kung ano-ano ang kidnap talagang itinatago at bigla na lang susulpot, manghihingi. Yung sa kanya iba yata yung nangyari, di ba? So ayan ba ang weak leader? Yan ba ang mahinang pinuno si PBBM? Ang dami niyang napakulong. Ayan, Mayor Mayor Alice Go. Ayan, ang isa sa mga nagpatayo ng Pogo. Ito pa, ang astig na si Tevis. Ano nangyari? Ayan, nagbakasyon lang to sa kulungan. Hindi sila nakakulong, nagbakasyon lang. Di ba? Ang dami, pero itong mga tao na to na binanggit ko, yan po ay mga kilala ng mga kababayan nating Pilipino. Kasi itong mga iba na to, hindi gaano nakikita sa TV, ganyan, hindi nakikita sa kung anong social media yan, no? Platform, kaya hindi gaano sila kilala. Pero mga malalaking tao po yan. Okay. So dito naman po tayo kay Manong Chabit, no? So ayan, isa sa dahilan kung bakit galit na galit si Manong Chabit kay PBBM. Ito. Ayan. Panoorin niyo po, ayan. Kung nakikita niyo to, ayan. Ay ginagawa na po ito subway station sa may Ortegas, no. So ito ang isa sa mga hinaharangan ni Manong Chabit, no, kasi inaangkin niya ang Metro Walk na hindi naman legally sa kanya, no. Kaya yan ang isa sa mga dahilan kung bakit galit si Manong Chabit kay PBBM ngayon, di ba? Kasi sa tingin ko ayaw niya
magkaroon ng station dyan sa Ortigas, no? Ayaw niya magkaroon ng subway station sa Ortigas kasi gusto nila sila ang kumita, no? Kasi sa nakikita natin ngayon sa mga ginagawa nila, ayaw nila umasenso ang Pilipinas para nang sa ganun sila lang ang makinabang at itong mga taong katulad natin na mahihirap ay patuloy na maghihirap, di ba? So ngayon, kahapon, nag-file sila ng impeachment laban kay PBBM. Ang tanong natin dito, itong mga ginagawa nila ngayon, para saan ba? Para ba ito sa sambayan ng Pilipino? Para ba ito sa ikabubuti ng bawat Pilipino? Para ba ito sa ikakaunlad ng bansang Pilipinas? Kasi sa nakikita natin, dahil sa patuloy nilang paninira, patuloy nilang sirain ang gobyerno ni PBBM dahil gusto nila mapatalsik si PBBM. Para saan ba ang ginagawa nyo? Para kanino ba yan? Kasi nahahalata namin na mukhang itong mga ginagawa nyo ngayon ay pang sariling interest nyo lamang. Kasi kung para yan sa bawat Pilipino, hindi po ba dapat suportahan nyo ang Pangulo sa kanyang mga ginagawa sa nakikita natin ngayon na kanyang ginagawa, no, para paunlarin ang bansa nating Pilipinas, no? Katulad niyan, siya ang naglakas loob na kalabanin, paimbestigahan ang mga kurakot na nakaupo sa gobyerno. Tapos sabihin nyo, ang presidente ang mastermind. Kung isa ka bang isipin nyo ba, no? Kung isa ka bang taong sangkot, no, sa kalokohan sa gobyerno, maglalakas loob ka ba kalabanin ang mga kapwa mong nakaupo sa gobyerno? Hindi ba dapat magkaisa kayo? Pero ngayon, ano nangyayari ngayon? Nagkakatalo-talo na. Kasi ibinabalin nila kay PBBM yung mga kasalanan na hindi naman nagawa ni Pangulong Marcos. Sinasabi nyo kurakot, wala naman kayong may ebidensyang ipinapakitang matibay. Sinasabi nyo adik, wala naman kayong matibay na basihan, kundi ang mukha lang niya na sinasabi nyo, wala naman kayong matibay na ebidensya na siya adik. No, ganun kasi yan Kasi ang punto nyo dito, mapatalsik si PBBM dahil gusto nyo ma-absuelto kayo sa mga kasalanan nyo na ngayon ay nabubuko na, nakikita na, no, nalalaman na ng ICI. Ayan, isa po ito sa sumuporta sa pag-file ng impeachment laban kay PBBM, itong Pusong Pinoy Party List. Ang representative nito si Nisay, no. So ito ay sinusuportahan itong impeachment laban kay PBBM. So ang pangit lang dito, no, mag-file ka, no, sumuporta ka sa impeachment. Kasi hindi naman pwedeng hindi sila nag-uusap nitong dalawa na to. Kasi isa lang ang layunin nila, mapatalsik si PBBM, no. So ang pangit lang dito, nag-ahayin kayo ng impeachment laban sa Pangulo kasi gusto nyo ang Pangulo ang kagalitan ng taong bayan dahil ayaw nyong makita ng taong bayan yung mga kalokohan nyo. O sample na lang itong Pusong Pinoy Party List, no, itong si Representative Nisay. O ano yan? O ito. Ayan. Isa yan sa 8 na inano ng ICI na kontraktor. No, isa po yan sila sa mga kontraktor na ngayon ay nahaharap sa kalokohan sa gobyerno. So para mawala sa kanila yung galit ng tao, para matabunan yung issue nila, ayan, gumawa sila ng hakbang para hindi mapansin ng taong bayan ang kalokohan nila. Ayan hindi po natin yan gawa-gawa. Galing po yan sa ICI. Number 4 po ang Pusong Pinoy Party List, ang representative ay si Nisay. So, yun lang po, no. Thank you, and sa mga sunod natin, sana abangan nyo rin po ang ating mga video.